Up to this day, we humans believe that there is a creator who created everything in this world. And it is still a beautiful mystery how every person is distinctive to each other because of their own identity. Identity that builds up every human in this world. This includes values and beliefs, personality traits, life experiences, cultural background, and etc. One of the pillars that build our identity as a human being is our spiritual self, wherein human religion comes in. Religion has a significant impact on the world, not only on humans, influencing various aspects of society, culture, and individual behavior. The influence of religion can be seen in areas such as social cohesion, moral development, family stability, mental health, physical well-being, and even demographic trends. It shapes our history, culture, society, and identity. Touching every aspect of life, even in the early days of our existence. As the world continues to progress, all aspects of our lives ride this rapid flow of evolution, innovation, and globalization. We can't deny that these changes will happen, for better or worse. Despite the development and advancements of everything, is the rise of issues, spreading like a virus and remaining unsolved for centuries. In the modern day, a person can now be a victim of discrimination because of their religion. It is sad to think that due to the religion, people have to suffer mentally and physically of this stereotyping and misconception. So the big question is, why does discrimination exist that it continues to disrupt the equity and equality of everyone? Kakaroon ng mga tao na makitig na isipan. Sa panahon nga ngayon, talamak na kasi yung mga misunderstanding. Kaya may mga bagay na sasabi o nagagawa yung mga tao dahil sa kakulangan nila ng kaalaman sa reliyon na pinagawa. Siguro dahil sa inggit, magagawa ng ibang tao na manghila, manakit, at mangapak ng ibang tao. Hindi nila tanggap na iba yung isang tao dahil sa kultura ng kanilang relihiyon. Feeling kasi ng ibang tao, mas nakakaangat sila sa iba dahil sa relihiyon nila. Ang tingin nila ay tama yung kanila at gawa-gawa lang yan sa iba. Kaya nagagawa nilang gumawa ng masama, nanguhusga at ang mamaliit ng ibang tao na may ibang relihiyon. Marahil dahil na rin sa history ng isang bansa kung saan ang mga tunggalian yung mga relihiyon doon nakakos ng conflict. Kaya ang ending, pati yung mga miyembro nito ay apektado. According to the 2022 report on International Religious Freedom, Philippines, as of the most recent reports and data available, religious discrimination continues to be a concern in the Philippines, particularly affecting minority religious groups such as Muslims and other non-Christian communities. Instances of discrimination against Muslims have been reported, including incidents of violence, harassment, and human rights abuses. The discrimination faced by Muslims in the country has been highlighted by public figures and organizations, indicating ongoing challenges in ensuring religious freedom and tolerance for all faiths. This issue is no longer new to us. Back in our ancestors' time, they're also being mistreated and abused because of their religion. Back then, only kings and emperors should be considered gods that must be worshipped by all people. But
In modern times, we are lucky because these things are no longer existing. The big issue is, what is the cause of this problem? Ignorance and misunderstanding. One of the primary causes of religious discrimination is ignorance about different faiths and beliefs. Lack of knowledge about a particular religion Or bias towards unfamiliar practices can lead to discriminatory behavior. Stereotyping and prejudice. Preconceived notions and stereotypes about certain religious groups can fuel discrimination. Stereotypes often oversimplify complex belief systems that lead to unfair generalization and about individuals based on their religion. Historical and cultural factors. Deep-rooted historical conflicts between religious groups or cultural biases passed down through generation can perpetuate discrimination. Past grievances or prejudices may influence present-day discriminatory behaviors. Interpersonal conflicts. Personal conflicts or disagreements between individuals of different faiths can escalate into discriminatory behavior if not addressed constructively. Intolerance at an individual level can contribute to the broader patterns of discrimination in society. Which led to effects like physical safety concerns. In extreme cases, discrimination based on religion can escalate to physical violence or hate crimes. Economic disadvantages like deprived of job opportunities. Educational barriers in schools. Students may experience bullying, harassment, or limited access to quality education, impacting their future prospects. Impact on mental health. Individuals may experience feelings of isolation, anxiety, depression, and low self-esteem as a result of being targeted or marginalized due to their religious beliefs. Knowing these effects is heartbreaking. It is alarming seeing it on TV, articles online, and hearing it on the radio. You, yes you, the one who is seeing and hearing this video. You can make a difference in this world. We can do something. Together, we can make this world a better place. The question at this point is, what could be the possible solution for this? Education and awareness. Education plays a crucial role in fostering understanding, tolerance, and respect for diverse religious beliefs. Schools, universities, and community organizations should promote educational programs To teach about different religions, cultures, and importance of religious freedom. Legal protection. First, Government should enact and enforce anti-discrimination laws that protect individuals from religious discrimination in all aspects of life, including employment, housing, education, and public services. Media representation. Media outlets have a significant influence on shaping public perceptions. Responsible media coverage that portrays diverse religious perspectives accurately. And respectfully can help challenge stereotypes and reduce prejudice against certain religious groups. Support for victims.
It is crucial to provide support services for individuals who have experienced religious discrimination or harassment. Counseling services, legal assistance, and advocacy groups can offer resources to help victims cope with the effects of discrimination and take appropriate action. Small things that will matter in the long run. It is important to have a safe environment for every religion. An environment where individuals can express themselves spiritually without any signs of threat. Respect despite the diversity will be the key after all. There's nothing impossible if we think as one. We believe unity is the answer. With this, there will be no left in the dark alone. We can be the light that someone might need. If our faith is true, Together, together, we can change the world forever. Ang pagkakaiba ng respeto sa matatanda noon at respeto sa matanda ngayon? Ano ang pagkakaiba ng respeto sa matatanda noon at respeto sa matatanda ngayon? Napakalaking pagkakaiba kasi noong una, ang mga kabataan, makita sa daan ang mga matatanda, gumagalang, umaamin. At saka sumusunod sila sa mga ano man sabihin ng matatanda, sumusunod sila. Ngayon ang kabataan, moderno. Parang ayaw na nilang apir-apir na lang, hindi na ayaw na nila yung amin-amin, yung pag-aano sa kamay, pag-amin. At karamihan, hindi na sumusunod sa matatanda. Gusto na nila ang gusto nilang gawin. Actually, since pinanganak ako ng mga 1990s, iba talaga yung respect sa parents namin before. Sa mga nakikita mong respect ng mga bata sa parents ngayon. Siguro kasi isang factor doon yung ang bilis magkaroon ng anak, ng iba. Parang masyado nilang normalize yung teenage pregnancy. Kaya parang hindi sila nagkakaroon ng masyadong pagpapahalaga sa kung meron sila. Parang okay na sa kanila na kung hindi nangyari sa amin, ganito ang nagawin ako. Unlike before, na parang takot ka pa na lumabas nga ng bahay. And siguro yung respect before ay nasabi natin, respeto talaga. Yung respect ngayon, siguro nakabase na yun sa kung paano papalaki yung mga magulang ng anak niya. Pero yung respect kasi ngayon, parang let's say mga nasa 70 to 60% na. Paano o bakit naging parte na ng kultura bilang isang Pilipino ang pagkakaroon ng respeto, lalo na sa nakakatanda? Paano at bakit naging parte ng ating kultura bilang isang Pilipino ang pagkakaroon ng respeto, lalo sa nakakatanda? Paano o bakit naging parte ng kultura bilang isang Pilipino ang pagkakalaon ng respeto, lalo na sa nakakatanda? Paano o bakit naging parte ng kultura bilang isang Pilipino ang pagkakaroon ng respeto, lalo na sa nakakatanda? Kasi naman talaga sa Pilipinas, yan talaga yung pinakaparang ugali talaga natin na pinagmamalaki dati sa yung mga ugali natin dati. Yan yung pinagmamalaki natin kasi alam natin yung mga Pilipino talagang magagalang yan, marespeto sa mga matatanda yan noon. Kaya masasabi mo na yung mga kabataan noon, mga tao, dating mga pinanganak noon, masasabi mo talagang may mga takot sila at saka respeto sa mga magulang. Oo, kasi
ang bansang Pilipinas talaga ay halos mga Katoliko. Ang mga Katoliko na nandun na yung likas na maging respeto sa mga matatanda dapat. Napakalaking bagay ang magkaroon ng respeto sa matatanda dahil kung ikaw ay nagre-respeto sa mga matatanda, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo. At saka, ang pagrespeto sa matanda ay malaking bagay na naibabahagi sa ating kultura dahil as Pilipino, ang ating kultura ay paggalang sa matatanda. Siguro kasi normal na talaga siya. Kahit before pa naman, diba, lagi naman ang sinasabi-sabi mo, opo, bless. Kahit naman hindi siya nakakatanda, diba? We have to respect kahit yung mga kasingan natin, mas magsasabi. Siguro part na ng Filipino culture yun. Yun nga yung nakaka-amaze kasi parang sa ibang bansa ang tawag nila sa parents nila yung first name lang. Pero sa atin, meron pang po, opo, parang hindi masyado, hindi nakaka-respect kapag wala kang sinabing po and opo sa isang normal conversation. Parang naging parte na po talaga siya. Hindi na pwedeng mawala. Sa tingin nyo ba, nawawala na ang respeto ng mga bata sa mga matatanda sa kasalukuyang panahon? Sa tingin niyo po ba mawawala na yung respeto sa mga bata sa nakakatanda sa kasalukuyang panahon? Tingin niyo po ba nawawala ng respeto ng mga bata sa mga matatanda sa kasalukuyang panahon? Tingin niyo ba maaaring mawala ang respeto ng mga kabataan sa mga matatanda sa kasalukuyang panahon? Hindi naman lahat. May mga bata na depende yan sa magulang kung paano sila pinalaki. Kung ang bata ay hindi maganda ang pagpapalaki ng kanyang magulang, doon nakikita yun. Pero kung ang isang bata ay lumaki sa isang magulang na mapagmahal, magalang, sa matatanda, doon mo makikita yun. Depende yan sa pagpapalaki sa bata. Hindi naman lahat ay hindi gumagalang sa matatanda. Pero dito naman ito kanina, nakadepende naman yan sa pagpapalaki ng parent. For example, ako, say, pinalaki ako sa maganda para pagpapalaki naman, medyo nagigit yung parents, ginawa tamang pag-respeto, syempre, ganun din ituturo ko sa akin ko. And again nga, iba yung way of teaching ko, iba yung pagpapalaki ko sa anak ko. Sa pagpapalaki naman din ng iba. Hindi ko sinasabing mali yung way na pagpapalaki nila compared sa akin. Siyempre, nakakaiba naman yun per person. So, siguro hindi naman mawala yung respect. Baka iba na lang yung level of respect nila ngayon compared sa before. Pero meron pa rin. Oo. Kung direct naman talagang sasabihin siya, talagang nawawala na yung respeto na ng mga hindi mo naman masasabing nawawala. Ibig sabihin, makikita mo yung malaking pagkakaiba nila ng mga respeto noon ng mga kabataan noon. Kasi ngayon talaga makikita mo sa kanila yung malaking pagkakaiba na yung malaking pagkakaiba sa ngayon. Hindi naman siguro. Nandoon pa rin naman ang respeto, kaya lang iba na talaga yung respect ng mga kabataan ngayon kaysa Sa tingin niyo ba sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong mawawala? Sa tingin niyo ba sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong mawawala? Sa tingin ko. Tuloy mo yung naman dito kanina. Bakit kasi kino-compare mo yung before, mga kabataan dati sa kabataan mo, iba na talaga sila. As in, iba yung ugali. Pero makikita mo rin yung pagiging smart ng mga bata ngayon. Iba naman din compared sa before, parang mas natalino yung mga bata ngayon. Pero siguro mas lumalaki na kasi or mas napipinpoint na sa isip ng mga parents ngayon. For example, ako, masyadong mahigpit yung parents ko. Tapos, ayokong maranasan na magiging anak ko yung pagpahalik sa akin, yung pagbabawal. Siguro parang doon na provide yung respect kasi
Parang sa akin, yung respect para sa akin is magpo at opo lang yung anak ko, pero yung respect ng pag sinabi sa parents ko before yung bawal ka talaga sumagot, bawal ka talaga listen out. Siguro again, like I said earlier, hindi naman sa mawawala. Baka nakabari na lang talaga siya kung paano natin tingnan yung respect na sinasabi. Pag hindi natin tinuruan yung mga anak natin na rumuspeto ng tama, kasi na ngayon, sa tingin ko sa akin, pananaw, minsan, yung mga magulang pa ang takot sa mga anak nila. Parang sila pa yung sumusunod sa mga anak nila ngayon. Kaya dapat gawin natin, ibalik natin yung dating nakagisnan natin, yung ibalik natin kung paano sila, turuan natin sila paano rumuspeto, gano'n. Ibalik natin yung dating nakasanayan na kailangan yung mga bata marunong rumuspeto, hindi sumasagot sa magulang, turuan ulit gumamit ng po at opo, kasi yan yung mga nawawala ngayon sa mga kabataan, sa mga bata. Ang huling tanong, ano ang mensahe ninyo para sa mga bata na makakapanood sa video na to? Pangulo pong question. Ano po mensahe nyo po sa mga kapanood ng video na to, lalo po sa mga kabataan? Ano ang mensahe nyo para sa mga bata na makakapanood nito? Last question naman po, ano ang mensahe ninyo sa mga kabataan na makakapanood sa video na to? Magiging, ko ng mensahe ko, sana, lumaki sila ng may respect sa magulang, gumamit ulit sila kung ano yung mga dapat na gamitin para masasabi mong maging magalang sila sa mga magulang na kahit sa mga nakakatanda sa kanila. Kasi kahit ano sabihin mo, diyan nakikita yung ugali. Diyan nagsisimula kung anong klaseng magkakaroon ka ng pagkatao. Kayong rumispeto sa mga matatanda kasi ang pagrespeto kasama na din yung pagmamahal. Ang mensahe ko sa mga batang nakakapanood nito, sana gumalang kayo sa nakakatanda. Kung alam niyo iyon ay ikabubuti ng inyong buhay, sumunod kayo. Kasi karamihan sa matatanda ay ang karamihan sa mga matatanda ay sila ang nakakaalam kung ano ikabubuti ng isang tao, isang kabataan. Hindi naman magsasabi ang matanda ng ikasasama ninyo. Siguro, on the perspective of a mother na napapagpupuan na toddler pala, learn to respect not only your parents, not only your friends, but also yourself. Kasi parang doon naman nagsisimula yun na kung hindi mo na-respetuhin at mamahalin yung sarili, hindi mo rin kaya reciprocate sa iba. Lagi natin natandaan na huwag natin gagawin sa iba, kaya natin gawin sa akin. Kasi kung respetuhin ka, na-respect natin.